Wenyu, tumigil ka. Hindi ka ba awat? Hindi ka nakapandaya ng pera. Maglalayas ka na lang ba ganoon? Hindi ako naglalayas at inabisuhan na kita. Break na tayo. Hindi ako pumayag. Wenyu. Huwag mong kalimutan, lahat ng mayroon ka ngayon, binigay ko sa'yo. Kapag lumabas ka ng pintong ito, wala ka nang matitira kahit ano. Seryoso ka ba sa breakup? Saan ka pupunta? Seryoso ka ba? Break na tayo. Kung saan ako pupunta, wala ka nang pakialam doon. Wenyu. Ano ba naman, binigay ko lang naman ang performance bonus kay Weiwei eh. Bata pa si Weiwei. Kailangan ng karanasan ng mga kabataan. Hindi mo ba talaga matitiis yun? Hindi ko matitiis, wala akong malaking puso. Hindi ko kayang pagmasdan na ang boyfriend ko gumagastos ng napakalaking pera para bumili ng veterinaryo para sa isang aso. At gumastos pa ng malaking pera para kunin ang lahat ng sutsyon. Para gamutin ang isang aso. Pero sa kapatid kong nasa bingit ng kamatayan, ni hindi man lang pinansin. Aba, tama pala ang sinabi ni Weiwei. Hindi ka lang pera lang ang habol mo, isa ka pang obsessed sa kapatid mo. At gumagawa ka ngayon ng paglalahayas para lang makahingi ng pera. May 100 milyon dito sa card na ito, basta ngayon lang. Humingi ka ng tawad sa akin ng maayos at marangal. Iyon na ito. Noon, naniwala din naman ako. Kung titimpi lang ako bilang si Anan balang araw. Makikita ni Jifuzao ang tunay na kulay ni Kia Weiwei. At babalik din siya sa akin, pero hanggang sa huling sandali ni Aning. Doon ko lang na-realize. Hindi ako mahal ni Jifuzao, simula umpisa pa lang. Guni-guni ko lang naman ang lahat. Kung ganito na ang sitwasyon. Sa tingin ko, wala na ring dahilan para ako'y manatili pa. Wenyu. 7 taon tayong magkasama at malapit na ang ating kasal. Ikaw talaga bang dahil sa maliit na bagay na ito, alis ka? Ito ang dati kong pinapangarap. Malapit nang magkatotoo, ngunit ako ay hindi na nangangailangan pa. Pagdating sa kasal, nag-atubili ka. Ha, talaga nga. Nag-aarte ka pa rin. Sige, ang kasal ay sa paborito mong beach wedding. At lahat ng bagay sa kasal ay ayon sa iyong gusto ang disenyo. Pati si Aning. Pangako ko sa'yo, bago ang ating kasal, gagalingin ko siya. Gagawin natin siyang ninong, ayos ba? Kung nandito pa si Aning, siguradong matutuwa siya para sa akin. Pero hindi na niya ito maririnig. Hindi na kailangan. Ang mga ito, ibigay mo na lang sa bagong nobya mo. Wenyu, talaga bang dahil sa maliit na bagay na ito? Tatanggihan mo ang 7 taon nating pamamahalan? Maliit na bagay. Ngayon, sino ang hindi alam? Na si Kia Weiwei ang bagong nobya mo. At dahil sa kanya, hinayaan mo lang si Aning na mamatay. Ang ginagawa mo ngayon, saan mo ako inilalagay? Iniisip mo ba ang nararamdaman ko? Bumalik ka. Buti na lang bumalik ka, magluto ka ng hapunan. At magluto ka rin ng sabaw pang alis ng lasing para kay Kuya Zhao. Kaunting luya lang. Dahil sa'yo, si Kuya Zhao ay mainit ang ulo. Bakit nandito siya? At nakatira pa sa kwarto ko, suot ang pajama ko. Dahil din sa iyo, kaya ako napilitang tumira dito. Para alagaan si Kuya Zhao. Palagi siyang nakatira dito. Ibig sabihin, binigay na ni Jifuzao ang susi sa kanya? Jifuzao. Bahay ko ito, bakit mo siya pinatira? Ano ang ibig mong sabihin na bahay mo ito? Si Kuya Zhao ang nagbabayad ng renta. At saka, ano naman kung tumira ako dito? Pwede naman akong umalis. Hati tayo sa renta. Bayaran mo ang renta. Sa mga nakaraang taon at aalis ako. Kaya. Ganito rin ang iniisip mo. Sa mga taong ito, inain mo, isinuot mo, inirahan mo, at inalok mo ang lahat ng akin. Kung aalis ka na ngayon, sige. Utang mo yan sa akin, dapat mong bayaran. Maliban kung magsusori ka ng maayos. Hanggang sa patawarin kita. Na-transfer ko na yung pera sa kinainan natin. Yenan, okay, maganda. ₱3,000 tong damit, di ba? I-transfer ko. Sa wakas, may sarili na tayong bahay. Ewan ko lang. Kailan tayo makakabili ng gantong bahay?
Naniniwala ako, di magtatagal yon. Hoy, ako na lang magbabayad ng renta. Konti lang sweldo mo, masyadong mabigat sa'yo. Wag na, hati na lang tayo. I-transfer ko sa'yo itong renta. Simula noon, yung share kong renta, laging on time kong binabayaran. Yung mga pinipili mong mamahaling lugar, palagi akong naghahati agad. Kaya nang magkaroon ng emergency, kay Aning wala na akong pera. Pero di ko inakala. Sa paningin mo, ako pala yung binubuhay mo. CJ, ipapakita ko sa'yo kung magkano ba talaga nagastos ko sa'yo. At tong bahay, kung nag-ambag ba ako o hindi. Ako palagi ang nagbabayad ng renta. Anong maganda? Huwag kang magtagal, magluto ka na. Madumi yung mga delivery na yon, maselan si Weiwei. Di siya pwedeng kumain ng ganon. Sige na. Sabi mo, di ka gold digger. CJ, ibalik mo lahat ng renta. Kay Kuya Zil. Maniniwala kami. Kung wala kang pera, mag-utang ka. Kung hindi, pera lang ni Kuya Zhao ang habol mo. Tumahimik ka. Kuya Zhao, tingnan mo, nagagalit at gusto pa manapa. Tama si Weiwei. Utang mo yan sa akin at kung wala ako, wala ka. At kung wala ako, makakatira ka ba sa gantong bahay? Ikaw. May utang ako sa'yo. Anong utang? Alam kong mataas ang estado mo. Di ako karapat-dapat. Pero may dignidad din ako. Sa mga taon na to, wala akong ginastos sa'yo kahit piso. Nag-ambag ako. Yung utang, hindi ako magsisign kung gusto mo. Sa hukuman mo na lang sabihin. Magwala ka lang. Mas mabuti pa kung kay Kuya Zhao. Mas lalo kang mag-away. Para si Kuya Zhao. Sa akin na lang. Wenyo, nagbiro lang naman si Weiwei, di ba? Ano ba? Ika naman. Di ko kayang magbiro tulad ng mga mayayaman. Tong bahay, hindi ko na rin balak tumira dito. Bahala ka kung sino ang ipapasok mo. Paalala ko lang sa isang dalaga kung gusto mong tumira dito. Magbayad ka ng renta ng maayos. Baka sabihin ng iba, pera lang ang habol mo. Wenyo, pag-isipan mong mabuti. Kapag iniwan mo ako, wala ka na. Kung magsusorry ka ngayon ng tapat, pwedeng patawarin kita. Kung hindi, ngayon ko lang na-realize, mali ako nitong mga nakaraang taon. Mali ako dahil alam ko ang katayuan ni Jifuzao. Pero pinangarap ko pa ring maging pantay ang aming pagmamahalan. Dahil sa pagkakamali ko, namatay si Aning. At nawalan na rin ako ng pag-asa sa 7 taon nating relasyon. Ngayon, kapag natapos na ang resignation ko, wala na tayong koneksyon. Wala na tayong anumang relasyon. Aning, huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng lugar para sa iyo. Malapit sa inyo para mapahinga ka ng maayos. Nakita nyo ba? Ang dating paborito ni Boss Jeng. Pera-pera lang pala ang habol. Nahuli na. Alam pang bumalik ng nakayuko para mag-empake at umalis. Tama. May isang tao para lang mapasaya si Boss G. Laging nag-overtime at nagpupursigi. Akala mo kung sino, palangina. Para kanino ba yan? Simula nang si Kia Weiwei. Ang pumalit sa posisyon ko, palagi siyang nagugulo at nagsisinungaling. Pinahihirapan ako kaya laging puno ng trabaho. Pero hindi na iyon mahalaga. Sa hinaharap, wala na akong kinalaman dito. Kuya Zhao, kasalanan ko ito lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana nagalit at umalis si At Wenyu. okay lang, wala kang kinalaman dito, Wenyo. Nagtatampo lang yan, babalik din yan pagkatapos ng ilang araw. Huwag mo nang isipin. Salamat, Kuya Zhao. Tingnan mo, bumalik na nga siya. Wenyo, ngayon ka pa babalik para humingi ng tawad. Huli na, di ba? Nandito lang ako para mag-resign. Gusto mong humingi ako ng tawad? Dapat ka magre-resign. Kung hindi dahil kay Kuya Zhao, nasaan ka ngayon? Kapag umalis ka sa G-Corp, wala ka na. Kayang-kaya mong mag-resign. Una, ginamit mo ang kapatid mo. Pinangarap mo pa ang kamatayan niya. Tapos nag-away tayo at umalis ka. Gayon, mag-resign ka. Para sa pera. Wala kang pinipiling paraan, no? Grabe, wala na sa sarili. Ginawa pa niya yon. Nakakadiri ang taong yan. Dapat noon pa siyang umalis. Kung pag-isipan mo humingi ng tawad sa akin ngayon, kalimutan na natin ang lahat ng nangyari. At bibigyan pa kita ng pera bilang kompensasyon. Lanan, Hindi na kailangan ng paumanhin. Pero dahil nabanggit ni Boss G ang tungkol sa kompensasyon. Sakto, tayo na lang ang magkagulan nitong nakaraang taon. Bilang Vice President, tumanggap ako ng sweldo ng empleyado. Ang diferensya dito. Pakikiusap ko, isa-isahin mo na lang, Boss G. sa huli, pera pa rin ang habol mo, walang problema, magkano? 70,000 para tapusin ang 7 taong relasyon. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Wenyo, Sakto, gagamitin ko ang perang ito para maayos na mailibing si Aning. ngayon, dahil sa pera, talagang wala ka ng konsensya. At patuloy mong sinusumpa si Aning, hindi ka ba natatakot sa kaparusahan? Nga, mahina na ang katawan ni Aning.
Sinusumpa mo ba siya? Hindi ka ba natatakot sa kaparusahan? Jeff Zhao, hindi kita niloko tungkol kay Aning, maniwala ka man o hindi. Kung wala nang ibang bagay, umalis ka na. Sandali, ang dami ng laman ng bag mo. Sino ang nakakaalam? Kung may kinuha ka bang mahalagang bagay ng kumpanya? Kaya Weiwei, ako ang nagpasok sa'yo sa kumpanya noon, hindi ka man lang nagpasalamat. Ginantihan mo pa ako ng masama. Bitawan mo ang kamay ko. Zhao Gech, tignan mo siya. Hindi lang siya sakin. Sinisigawan pa niya ako. Jeff Zhao, tanungin mo ang sarili mo. 7 taon tayo magkasama. Ano ba ang hinanap ko sa'yo? Humingi ako ng pera sa'yo para iligtas si Aning. Pero para sa'yo, mukha akong pera at binastos mo pa ako. Humingi ako ng kompensasyon sa trabaho, pero sabi niya, mukha akong pera. Pero ikaw, 7 taon tayo magkasama, naisip mo ba ang kapakanan ko? Nagmalasakit ka ba sa 7 taong relasyon natin? Hinihingi ko lang ang sarili kong sweldo. Ano ba talaga ang kasalanan ko? Kaya ang 7 taong relasyon natin, 70,000 lang ang halaga. CJ, ngayon, kahit 70,000, 700,000 o 7 milyon, ibibigay ko sa'yo. Kahit ano ang isipin mo, kukunin ko talaga ang 70,000 ito. Kung hindi mo ibibigay, hintayin mong makasuhan ka. Wenyu, tignan mo, nagalis si Zhao Gech dahil sa'yo. Dali, humingi ka na ng tawad kay Zhao Gech. Ang bilis-bilis mo, importante ba talaga sa'yo ang bagay na ito? Iba sa akin. Hoy, lumayo ka nga, baka mawala sa kamay ko ito. Ibalik mo sa akin si Aning. Aning, abo ng labi ni Wenning ang laman nito. Iyu, nakakadiri. Dinala pa niya rito ang nakakadiring bagay na ito. Tiyak na may masamang bala. Nga, baka dahil hindi siya nakascam ng pera. Sadyang ganyan para maghiganti. Wenyu, akala ko pera lang ang habol mo. At naiinggit ka lang kay Weiwei. Di ko inakalang ganito kakabaliw, nagkamali ako sa'yo. Nga, lumuhod ka na at humingi ng tawad kay Kuya Zhao. Ibabalik ko sa'yo tong basag na to, kung hindi, bibitawan ko. At puputok ito. Pasensya na. Lakasan mo, naiwan ba boses mo? At isa pa, pinapaluhod kita para humingi ng tawad kay Kuya Zhao. Di mo ba naiintindihan? Ay, mukhang di ubra ang pagiging pabiga. Sa huli, kailangan pa rin lumuhod. Siyempre naman, mas masarap kumain na nakaluhod. Huwag. Luluhod ako. Pwede na bang ibalik sa akin? Anong klaseng ugali yan? Kaya Weiwei, gusto mo bang mamatay? Ay naku. Tahimik naman si Wenyu dati. Bakit bigla siyang nagbago? Ibalik mo ang kapatid ko. Baka naman, ang banga ay talagang abo ng kapatid niya. Kung hindi, bakit niya gagawin yon? Kung tuloy-tuloy ang suntok, masisira na ang mukha ni Boss Kiao. Kuya Zhao, tulungan mo ako. Kuya Zhao. Baka naman. Totoo ang sinabi ni Wenyu, bitawan mo. Kuya Zhao. Tumayo ka, Weiwei, okay ka lang ba? Kuya Zhao, alam kong si Wenyu. May galit siya sa akin, pero di ko inakala. Gagamitin niya ang isang basag na banga para saktan ako. Wenyu, dahil lang sa isang basag na banga. Sinaktan mo si Weiwei. Ang sama mo talaga. Anong basag na banga? Abo ni Aning ang laman nito. Anong abo? Kalokohan, akala mo ba maniniwala ako sa harina mo? Nagpapanggap ka lang ng paghihirap. Bakit ngayon ko lang nakita ang galing mong umarte? Wenyu, kung gusto mong makipaghiwalay, gawin mo. Gusto kong makita hanggang kailan ka magwawala. Walang magpapakabait sa'yo palagi. Sige, Weiwei, dadalhin kita sa ospital. At bisitahin natin si Aning para mapahiya ang sinungaling na to. Tara. Boss Jai, 2 araw nang patay si Wenning. Sabi sa ospital, si Miss Wen ay pinasunog na si Wenning. At nalaman ko pa na bumili si Miss Wen ng ticket. Pa sa ibang bansa bukas. Ano ang sinasabi mo? Sabihin mo ulit yan sa akin. Ang kapatid ni Miss Wen, talagang namatay na. Ikaw ba ang magsasabi kung patay na si Wenning? Satsat ka. Umalis ka. Bakit nangyari ito, Aning? Nga. Tingnan mo, Tingnan mo roon. Ay kuya, pasok ka at maglaro tayo. Halika. hoy bayaw, hindi ka ba natatakot mapalo ng ate ko dito? Wenning, halika na. Alis na tayo. Santukin niyo siya.
Bitawan niyo ang bayaw ko. Huwag niyo siyang galawin. Boss, anong gagawin natin? May namatay na. Kumusta ka na, Wenning? Ara na. Wenning. Wenyu, pasensya na ako. Hindi ko talaga sinasadya. Umalis ka. Alisin mo ang maruming kamay mo. Bakit? Bakit mo ako ginaganito? Bakit ka tumutulong sa kanila? Palagi mo akong pinupuntirya at pinahihirapan. Pasensya na, ang gusto ko lang naman ay kunin ang pera ko. Ano ba talaga ang kasalanan ko, Ayu? Akala ko kasi. Nakikita mo masyado akong malapit kay Weiwei. Kaya naghanap ka lang ng dahilan para pahirapan kami. Sa paningin mo, pera lang ang habol ko. Kaya lahat ng ginagawa ko. Para sa pera, di ba? Pero sabihin mo sa sarili mo. Magkano ba ang nagastos ko sa'yo? Hindi ako. Sabihin mo. Hindi mo masabi o wala talaga? Sige, Ayu. Mali ako dati, humihingi ako ng tawad. Mukhang hindi pagkakaunawaan dito. Hindi pagkakaunawaan. Paulit-ulit mong sinasabing hindi pagkakaunawaan, pero noong ginaganyan niyo ako. At binabastos, naisip mo ba? Na may sarili din akong dignidad? Ngayon, wala na si Aning. Kahit hindi pagkakaunawaan pa yan, anong magagawa? Ayu, huwag ka munang umalis, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Paliwanag? Ano ang ipapaliwanag mo? Ipaliwanag na lahat ng sinasabi niya ay sinusunod mo. Kaya namatay si Aning 20,000. Kailangan ko lang makuha ang 20,000 sahod ko. Hindi sana namatay si Aning. Kayong dalawa ang pumatay kay Aning. Ano ang problema kung makinig si Kuya Zhao sa akin? Araw-araw, iniisip mo lang lokohin si Kuya Zhao, bakit hindi mo pag-isipan ang sarili mo? Bakit hindi makinig si Kuya Zhao sa'yo? Ama, tamad sa trabaho, tapos sisisihin pa ang iba. Sa totoo lang, kawawa ang kapatid niya na may ganitong ate. Tumigil kayong lahat. Kayong mga sipsip na hamak. Lahat kayo'y kasabwat sa pagpatay kay Aning. Anong kinalaman namin sa pagkamatay ng kapatid mo? May sakit siya, wala kang pampagamot. Kasalanan pa namin yon. Bakit hindi mo pag-isipan kung bakit wala kang pera? Nagtatrabaho ka ba ng maayos? Huwag mong isisi. Sa iba ang lahat. Kapag may sinabi ka pa, pupunitin ko ang bibig mo. Kuya Zhao, tingnan mo, nananapak na naman siya. Ayu, ako. Ano ka? Hanggang ngayon, ipagtatanggol mo pa rin siya, no? Nga. Sa paningin mo, mas mahalaga siya kaysa lahat. Kaya bantayan mo siya ng mabuti. Tingnan mo kung paano niya. Wasakin ang kumpanya mo, Jifu Zhao. Tayo. Tapos na. Aning. Kasalanan ng ate, naniwala sa maling tao. Huwag kang mag-alala, hindi na mauulit ito ng ate. Iiwan na kita rito, Aning. Ayu. Hulaan mo kung sino ako. Hindi pwede. Ang tagal ng pinagsamahan namin, Ayu. Hindi ko to pababayaan. Susuyuin ko siya, Ayu. Napaalis na ng tuluyan si Wenyu. Hindi ko hahayaang mabawi siya ni Jifu Zhao. Ayu. Kuya Zhao, haan mo siyang umalis. Mabuti na. Namawala ang sakit na yon sa kumpanya. Bitawan mo ako. Babalikan kita kapag hinadlangan mo pa ako. Kuya Zhao, nagpapanggap lang yan. Para magmakaawa ka at makakuha ng pera. Para sa'yo to, huwag kang magpaloko. Ilang beses na akong sinabihan ni Weiwei ng ganyan. Sa paglipas ng panahon, kahit ako'y naniwala na may ibang motibo si Ayu. Pero ngayon ko lang natuklasan na si Weiwei pala ang lagi sinisiraan ang relasyon namin ni Ayu. Mula ngayon, huwag kang magsasalita ng masama tungkol sa kanya. Alam mo ang kahinatnan kung hindi. Bakit bigla siyang nagalit ng ganito? Kuya Zhao, ako, nag-aalala lang ako sa'yo. Huwag kang Umalis ka.
Ayu. Teka, Ayu. Manong, umandar na tayo. Umalis ka. Anong ginagawa mo? Ay, ang motor ko. Ayu, hintayin mo ako. Marunong ka bang magmaniho? Anong problema mo? Ayu, saan man ang punta mo? Hahanapin kita. Manong, bilisan mo. Aning, alam ng ate na gusto mong gumaling. At makagawa ng gamot para sa mga katulad mong may sakit. Upang sila'y mabuhay. Pangako ko pagkatapos ilibing ka. Mag-aaral ako sa ibang bansa. Tutuparin ko. Lahat ng pangarap mo. Aning, patawad, ate. Maaga kang nawala. Alam kong mahilig kang magpahinga sa bahay. Dito ka na magpahinga. Pangako ko. Tutuparin ko ang pangarap mo. Huwag kang mag-alala sa akin. Aalagaan ko ang sarili ko. Kuya, bakit ka nandito? Pagdating ko galing abroad, narinig ko ang nangyari. Dumaan ako. Ayu, malungkot ako sa nangyari. Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang, padadalhan kita. Kuya Du, yung pera noon. Ituring mo na lang na hiniram ko. Pagkakuha ko ng sahod, babayaran kita. Sige, inihanda ko na ang mga dokumento at kumuha ng pinakamahusay na abogado. Gagawin namin ang lahat para manalo sa kaso at kuha ang pinakamalaking bayad pinsala. Salamat, kuya. Pero, ang akin lang ang tama at sapat na. Ayokong isipin ng iba. Nahabol ko ang kayamanan ni Jifuzao. Pwede bang? Huwag mo na akong tawaging kuya. Salamat, Du. Duhuan. Ano ang plano mo pagkatapos? Kakasagot ko lang kay Aning, mag-aaral ako sa ibang bansa. Pupunta ako sa lugar na gustong-gusto niyang puntahan. Titingnan ko ang mga tanawin na gusto niyang makita. Gagawin ko ang mga bagay na gusto niyang gawin. Sige, bahala ako dito. Kapag handa ka na, ihatid kita. Esan, Kayong mga ito, kayo ang pinakamalapit kay Ayu. Sino sa inyo ang may alam kung saan siya ngayon? Hindi naman kami ganun ka-close kay Wenyu. Hindi namin alam kung saan siya. Hindi alam. Eh di ba kayo ang laging magkasama? Paano kayo hindi makakaalam? Baka naman, nagpapanggap lang kayong magkaibigan pero sinasadya niyo siyang inaapi. Hoy, Jing. Ang galing-galing ni Wenyu, tumutulong lang siya sa amin. Sa mga trabaho, hindi naman yun pang-aapi, di ba? Eh sige, sabihin mo sa akin, ano ang pang-aapi para sa'yo? Sino ang nag-utos sa inyo na apihin siya? G, di ba ikaw ang nag-utos na pahirapan si Wenyu? Sumusunod lang kami sa utos. Bakit ngayon? Kami pa ang may problema. Kailan ko sinabi sa inyo na pahirapan si Wenyu? Simula ngayon, lahat kayo ay tanggal na. Umalis kayo. Umalis kayo ngayon din. Segsh, tanggal na tanggal. Di mo kayang aminin, no? Ngayon, sa amin mo ibinubuhos ang galit mo. Segsh, tanggalin mo kami, di na rin kami magtatrabaho. Tama, ikaw mismo, di mo inalagaan ng maayos si Wenyu. Kaya nararapat lang na iwan ka niya. Ayu, alam ko na ang pagkakamali ko. Nasaan ka na ba talaga? Jing, May balita na ba kay Ayu? pero, Nasaan siya? basahin mo muna itong dokumento. Ano ito? Tungkol ba ito kay Ayu? Basahin mo muna itong dokumento. Korte. Paano nangyari ito? Sandali. Korte. Na, kung summons ng korte ito, ay may hearing. Sa oras na yon, makikita ko na siya.
Maghanda ka agad ng regalo, susunduin ko siya ngayon. Sunduin na natin siya. Sunduin na natin siya. Zhao kuya, saan ka pupunta? Umalis ka dyan. Zhao kuya, saan ka pupunta? Assistant Lee. Kuya Zhao, saan ka nagmamadali? Siyempre, susunduin ko si Miss Wen. Bakit? Hindi ba umalis na si Wenyu? Bakit bumalik? Hindi pwede. Hindi dapat pabalikin si Wenyu. Miss Kiao. Si Boss Wen ngayon, ayaw niyang makialam ka. Sa mga bagay tungkol sa kanya at kay Miss Wen. Dito ka na lang. Tao. Bantayan niyo siya. Boss Du, nagawa na po lahat ayon sa gusto niyo. May iba pa po ba kayong ipagagawa? Ito yung taong nanakit kay Miss Wen. Ikaw yung may hawak ng kaso ni Ayu. Nasaan siya? Ginoo, si Miss Wen ngayon, ayaw niyang makita ang sinuman. Lalo na ikaw. Pakiusap, huwag mo na siyang gambalain. Impossible. 7 taon kaming magkasama, alam kong lahat tungkol sa kanya. Napaka-sentimental niya, imposibleng ayaw niya akong makita. Galit pa siya, di ba? Ganito, bibigyan ko siya ng pera, doble ang ibabayad ko. Samahan mo akong makita siya, okay lang. Kung alam mo lang sana, hindi ka makikita ni Miss Wen. At hindi niya kailangan ang marumi mong pera. Pakiusap mula ngayon, huwag mo na siyang gambalain. Ang mga bagay sa pagitan ko at ni Ayu, hindi mo kailangang makialam. Samahan mo lang akong makita siya. Alam ko na. Gusto mo ng pera, di ba? Walang problema. Kamusta? Sapat na ba? Mabuti. Pagkatanggap mo ng pera, agad mo akong isasama sa kanya. Ay sa isang estranghero tulad ko, ang laki mo magbigay. Pero kay Miss Wen, wala kang maibigay. Kaya pala iniwan ka ni Miss Wen. Ano ibig mong sabihin? Huwag kang mag-alala, habang buhay kang mamamatay tao. Pakiusap, mula ngayon, huwag mo na siyang gambalain. Boss Jai, Kamusta? May balita ka na ba kay Ayu? wala po akong makitang balita kay Miss Wen. Parang hindi siya nag-exist. Nga pala, Boss Jai, nalaman ko dati na si Miss Wen. Bumili ng tiket papuntang ibang bansa. Baka, nasa ibang bansa na siya. Kung pupunta ng ibang bansa si Ayu, siguradong uwi siya para mag-MPEG. Sige, uwi na ako ngayon. Pumunta ka sa airport at bantayan mo siya. Kapag lumabas siya, sabihin mo agad sa akin. Hindi. Mga damit gamit sa paglilinis. Nawawala na lahat. Hindi. Sej, ingat sa biyahe. Salamat, duhuan. May kumakilos na kahina-hinala doon. Hindi ko alam kung ano ang balak niya. Pinaghihinalaan ko na may masamang intensyon siya. Naiintindihan mo ba? Boss Jai, hindi maganda. Pumasok na si Miss Wen sa airport. Kung hindi ka pa darating, mahuhuli ka. Anumang paraan ang gamitin. Kailangang maiwan siya. Opo. Sampung minuto na lang bago umalis ang flight. Kumusta? Naiwan ba siya? Talaga nga. Umalis ka pa rin. Mahal, hindi mo kailangan maghanda ng napakaraming bagay. Ilang araw lang naman akong lalabas. Sayang lang sa pera. Ikaw ang aking kasintahan, basta't mabuti ang kalagayan mo. Kahit magkano ang gastusin, sulit.
Fuzhao, sa tingin ko masyadong mahal ang restaurant na ito. Kamakailan lang ako. Saan naman mahal? Ang restaurant nila, ganyan talaga ang presyo. Nagtatrabaho ka ba ng mabuti kamakailan at saka? Ang mga mumurahing restaurant, nakakawalang gana lang tingnan, tara na. Bayaran na natin. Nandyan. Pasensya na, Ayu. Mali ako noon. Bumalik ka na, okay ba ang kotse? Noong una, may isang tunay na pagmamahal na nasa harap ko. Ngunit hindi ko ito pinahalagahan. Kung may pagkakataon ulit, talagang pangangalagaan ko siya. Hindi ko na siya hahayaang umalis sa tabi ko. Kumuha ng alak. Ayu. Sa bahay na wala ka, walang anumang init. Saan ka ba talaga pumunta? Pwedeng bumalik ka na, talagang. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Miss Kiao, sinabi ni Boss G ngayon, hindi siya magpapakita sa kahit sino. Umuwi ka na. Ako ang paboritong babae ni Kuya Zhao. Ano ka ba? Humarang ka sa akin. Umalis ka, umalis ka. Binibigyan kita ng mukha. Naniniwala ka ba na isang salita lang mula sa akin, mawawalan ka ng trabaho? Kuya Zhao, tingnan mo siya. Mabuti ang loob kong dumala sa'yo, pero ipinagayat niya ako sa labas. Malinaw na gusto niyang paghiwalayin tayo. Paalisin mo siya. Kuya Zhao, ano ito? Umalis ka. Ginang Kiao, magpakadignidad ka. Usa. Boss G, nakakasama sa katawan ang alak. Sobra na ang nainom mo ngayon. Hindi ka na dapat uminom pa. Alam mo ba, dati rin si Ayu ang nagpapaalala sa akin. Huwag kang masyadong mag-inom sa hinaharap. Mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa negosyo, pero mas mahalaga ang kalusugan mo. Naghanda na ako ng tubig para sa iyo. Maligo ka at magpahinga ng maayos. Ayu. Kung gusto mong bumalik, pwedeng wala na akong ibang hiling, ibibigay ko ang lahat sa'yo. Boss Giant. Kung ang tanging inaalala ni Binibining Wen ay ang kinabukasan na pera, umalis na sana siya noon pa. Anong ibig mong sabihin? Sa kakayahan ni Binibining Wen sa buong industriya, isa siya sa pinakamahusay. At saka, maaming kumpanya ang gustong kunin siya noon. Nakatanggap pa siya ng lisensya para sa doktorado sa isang nangungunang universidad sa mundo, sa larangan ng medisina. Nakatanggap din siya ng Impossible. Talagang imposible ito. Ang laki ng bagay na ito.
Hindi niya ito itatago sa akin. Boss Jai, hindi itinago sa iyo ni Binibining Wen. Dahil sa iyo, isinuko niya ang pagkakataong magdoktorado. Kung hindi, sa kanyang talino, matagal na sana siyang nagtagumpay. Hindi rin sana si Wening. Sa wakas nakapasa ako sa doktorado. Ngayon, kung malulutas ko lang, ang problema sa pagkuha ng gamot, malulunasan na ang sakit ni Wenning. At ang teknolohiyang ito ay makakatulong din ng malaki sa kumpanya ni Fuzhou. Para umunlad. Hindi, kailangan kong sabihin ang magandang balitang ito. Kay Fuzhou. Fuzhou. Bakit ang saya-saya mo? May magandang balita ka ba? Ayu, may sasabihin ako sa'yo. Ang kumpanya ngayon ay nahaharap sa isang malaking hadlang sa teknolohiya. Kailangan mong mag-imbento. Kung hindi malalampasan ang teknolohiyang ito sa loob ng 3 buwan, maaari tayong mabaon sa utang. Pwede mo bang tulungan ako ngayon? Ngayon, wala pang 1 buwan bago magsimula ang klase. Kapag napalampas ko ito, wala nang ibang pagkakataon. Pero kailangan ako ni Fuzhou ngayon. Kung aalis ako. Ano ba ang sinasabi mo? Magkakapamilya tayo. Ang iyong mga pangarap. Bagay ko naman ito, di ba? Oh, na pala. Bakit ka sobrang masaya kanina? Ako. Nakakita ko ng restaurant na ang sarap ng pagkain. Sabay tayong pumunta doon at subukan. Eman, CJ. Assistantly, pakidala mo na lang iyong mga kaugnay na file mamaya. Kumain na tayo. CJ. President G, Bakit nangyari ito? President Jai, sa totoo lang. Hindi lang ang kredito ang ninakaw ni Miss Kiao. Wala ka rin nakuhang kahit anong bonus o commission. Pinakamababa pa nga ang sweldo mo, bukod doon, at patuloy nilang pinipiga si Miss Wen. Kung hindi dahil sa pagmamahal niya sa iyo, matagal nang umalis si Miss Wen. Sa pagkakataong ito, nasaktan mo talaga ang puso niya. Ayu. Ang dami mong ibinigay para sa akin na saan ka man. Hahanapin kita kahit anong mangyari. Okay ka lang, quit ka. Akala mo kung ikukulong mo ako sa labas ng pintuan. Hindi na ako makakapasok dito. Hindi mo inaasahan, ibinigay na ni Kuya Zhao ang susi. Sa akin pala. Kuya Zhao. Alam kong malungkot ka, kaya binilhan ko na lang ng paborito mong alak. Kuya Zhao, lasingan natin ng sabay, pwede ba? Dalhin mo yung alak mo. Umalis Kuya Zhao, Kung hindi dahil sa'yo, hindi aalis si Ayu. Ayaw kong makita ka ngayon, umalis dito. Kuya Zhao, di ba mas okay na lang na umalis siya? Ang babaeng katulad niya, kapag nasa tabi ka lang ikaw din ang mapapahama. Kuya Zhao, kalimutan mo na siya, ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti mo. Binabalaan kita kung susubukan mong insultuhin siya ulit. Hindi na ako magpipigil. Jifu Zhao, ako nga ang nagwasak ng relasyon ninyo. Pero ano ngayon, kung hindi dahil kahit ikaw mismo, ay hindi pinapahalagahan si Wenyu. Madali lang ba akong makapagwasak ng inyong relasyon? Ikaw mismo ang nagpapaalis sa kanya, hindi ako. Anong uri ka ng tao? Kaya mo bang makipag-agawan sa akin para sa lalaki? Binalaan na kita kanina. Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, hindi kita palalampasin. Jifu Zhao, binugbog mo ako dahil sa babaeng iyon. Assistantly, ipag-utos mo mula ngayon. Putulin ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilyang Kiao. At lahat ng taong may kinalaman sa pamilyang Kiao. Ipagbawal na magpakailanman sa aming G-Group blacklist. Wala nang pakikipagtulungan muli. AMM. Paano nangyari ito? Kailangan pa ng pamilya namin ang suporta ng G-Group. Hindi pa ako nakakapag-asawa sa pamilyang G para makuha ang kanilang yaman. Kung harapin ako ng G-Group, Zhao Gech, alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ko dapat sinuway ang sinabi mo, pero binugbog mo na ako. Nagalit ka na. Tingnan mo, nasugatan pa ang kamay ko. Patawarin mo na ako. Binugbog kita. Dahil ininsulto mo si Ayu. Mula ngayon, ayokong makita ka pa. Umalis ka. Zhao Gech, Mga tao,
Palayasin ninyo siya. Bitawan ninyo ako. Alis ako ng mag-isa. Zhao Jech, kung gagawin mo ito, magsisisi ka. Ayu. Ang dumi sa litrato. Nalinis ko na. Ganoon pa rin kaganda ka. Ngunit ang dumi sa ating relasyon. Maaari mo bang bigyan ako ng pagkakataon na punasan ito? Saan ka ba talaga pumunta? Fusaw. Mapanganib ang kalagayan ni Aning ngayon. Kaya CJ, walang problema. Ibibigay ko ang anumang halaga na kailangan mo. Ayu, huwag kang umalis. Ayu. Bumalik ka. Kumusta? Nahanap na ba ang kinaroroonan ni Ayu? Presidente Kiao, may problema. Inayaan ni Kiao Weiwei ang mga tinanggal mong empleyado. Ikinakalat nila na inaapi mo ang mga manggagawa. At tumatay ka kay Wenning para sa 20,000 piso. Malaki ang pinsalang idinulot nito sa reputasyon ng kumpanya. Kung hindi ito aksyonan, baka. Alam ko na. Hanapin mo ang lahat ng media na maaaring makontak. Hanapin lahat yan. Ako mismo ang bahala dito. Opo, MS Kiao, kumusta? Totoo ba lahat ng sinabi mo kanina? Siyempre. Pwede silang magpatunay para sa akin. Kaya nga sila natanggal, dahil sobrang lapit nila kay Wenyu. Kaya nga sila natanggal. sipag na sipag si Wenyu. Paalang makapag-ipon para sa kapatid niya. Madalas siya tumulong sa trabaho namin. Pero hindi namin nakalain na mangyayari yon. Noon, para lang sirain si Wenyu si Boss G. Sinasadyang binawasan ang sahod niya. Sinabi pa niya na kung gusto niya ng sahod, lumuhod siya. Ginawa ni Wenyu. Pero hindi pa rin binigay ni Boss G. 9 na taon silang magkasintahan ni Boss G. Tapos, pinaalis niya si Wenyu. Hindi namin matanggap, kaya tumulong kami. Pero, pinatanggal din kami. Hindi ko akalain na ganito pala si Boss G. Ji Fuzhao, sinabi ko, pakiusapan mo ako. Gayon, tingnan natin kung paano mo harapin to. Tumahimik kayo. Boss G, ano ang masasabi mo sa pagbabawas ng sahod na nagresulta sa pagkamatay ng kamag-anak ng empleyado? May paliwanag ka ba? Kuya Zhao, kung papayag ka ngayong pakasalan ako, at ibalik ang lahat ng negosyo sa pamilya Kiao, ako mismo ang maglilinaw para sa iyo ngayon. Kung hindi, Kuya Zhao, kung ako ang maglilinaw ngayon, parang sinampal ko ang sarili ko. Pero para sa iyo, kahit anong kahihiyan, hindi ko alintana. Sana huwag mo akong bigin. Ikaw lang. Mananakot ka sa akin. Yan ang kapalit ng pananakot mo. Wala akong paliwanag tungkol dito. Noon, naniwala lang ako sa chismis niya. Kaya nasaktan si Wenyu. ng husto. Nababaliw ka ba, Ji Fuzhao? Gusto kong humingi ng tapat na paumanhin sa kanya. Sana makita niya ang videong ito. At bumalik sa akin. Ngayon, sa harap ng lahat ng mga kaibigang reporter, Wenyu. Tutubusin ko ang lahat. Gagamitin ko lahat. Salamat. Kung naniwala ka sa akin noon, hindi sana nangyari to. Ang itsura ngayon. Ano pa ba ang silbi ng pagsasabi ng mga ito ngayon? Sige na, dahil naghiwalay na, wala nang kabuluhang isipin pa. Ang tama at mali. Ngayon, gusto ko lang gawin ang ipinangako ko kay Aning. Pesensya na. Ikaw pala. Kuya, hindi ba't nasa bansa ka?
Bakit ka biglang nandito? Sa University of Zeus. May partnership ang kumpanya ko dito. Pumunta ako para asikasuhin ang negosyo. Naku, si Wenyu na laging nasa laboratorio. May lalaki na palang kasama, si Ginoong Dupa. Nakakagulat talaga ito, may relasyon ba kayo? Ate, kami ay. Magasintahan nga kayo. Sabi ko na nga ba, bagay na bagay kayo. Hindi magkaibigan lang kami. Pasensya na, nagbibiro lang sila, wag mo sanang isipin. Si Ginoong Du ay alama sa University of Zeus, guwapo, mayaman pa, pangarap ng maraming babae. Sa itsura ninyo, hindi karaniwan ang relasyon ninyo. May kasabihan, ang malapit sa bintana, unang makakakuha ng buwan. Mga kabataan, samantalahin ang pagkakataon. Ang relasyon namin ni Wenyu. Talagang hindi karaniwan. Sa totoo lang, ang pagpunta ko sa ibang bansa, ang pag-asikaso ng negosyo ay maliit na bagay. Ang pangunahing layunin ay hanapin siya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi kailangan ng iwanag, naiintindihan namin. Samantalahin ng mga kabataan ang pagkakataon. Para na, alis na tayo. Bakit mo pa kailangan gawin iyon? Hindi lang naman para sa iyo. Narinig ko kasi. Nakagawa ka ng espesyal na gamot para sa acute heart at brain disease. Hindi ko alam kung interesado ka. Pasensya na. May iba akong gagamitin sa teknolohiyang ito, kaya hindi ko ito mabibenta sa iyo. Makinig ka muna sa sasabihin ko. Alam kong napakahalaga sa iyo ng teknolohiyang ito. Kaya iminumungkahi ko. Tayo ay magtayo ng kumpanya sa bansa. Magsama-sama tayong mag-research at mag-develop. Sa ilalim ng kondisyong mapanatili ang bisa ng gamot, bawasan ang gastos. Para makakuha ng gamot ang lahat ng nangangailangan, ano sa palagay mo? Pag-isipan mo. Hindi na kailangan pag-isipan. Pumayag ako. Ikaw ang magpupondo at magbibigay ng lugar. Ako naman ang magdadala ng teknolohiya at tao. Wala namang problema, di ba? Kaya, sana'y maging masaya ang ating pakikipagtulungan. Kung malaman ni Aning na itong espesyal na gamot na ito, ay malapit nang makapagligtas ng maraming buhay. Siguradong matutuwa rin siya, di ba? Kaya, ayos na. Papaghandaan ko na ang kontrata. Pwede kang pumirma anumang oras. Ayos ka lang ba? Ako uwi na muna ako. Hindi ko inaasahan na pagkalipas na maraming taon, ganito ka pa rin, Kakite. Assistant Wang, ihanda mo na ang dating kontrata. At iba pang mga materials. Bibigyan ko ng sorpresa si Wenyu. Miss Wen, kasalukuyang may meeting si General Manager Du. Maupo ka muna sandali, o kaya naman ay maglibot-libot ka. Papuntahin ko siya kaagad. Salamat. Paano niya nakuha ang larawan ko noong estudyante pa ako? At saka, ano naman itong kahon ng regalo sa ilalim ng larawan? Ito. Maaari bang? Si Juan. Simula pa noon. Mahal na kita. Pero wala naman tayong espesyal na pagkakaugnayan. Meron. Noong panahong iyon, pinagbawalan akong magpakilala. Dagdag pa, palagi akong nag-isa. Hindi sinasadyang nakagalit ako ng ilang tambay. Nabugbog ako, at ikaw ang laging nasa tabi ko. Naglalagay ng gamot sa mga sugat ko. Huwag kayong lumapit. Habulin. Tol, saan ka tatakbo? Tigil na. Kapag nagpatuloy kayo, tatawag ako ng tao. Swerte mo. TSS, alis na tayo. Senior, ayos ka lang ba? Tibayan mo.
Senior, kunin mo itong gamot. Mabisa ito sa mga sugat na ito. Kung wala ka ng ibang problema, aalis na muna ako. Mula noon, ikaw na ang nasa puso ko. Sa mga nakaraang taon, tuwing Hunyo 27, sumusulat ako ng isang love letter at inilalagay ko sa kahon ng regalong ito. Sana balang araw, makita mo ito. Pero ako, Huwag kang mag-alala o mag-isip ng labis. Gusto ko lang sabihin sa iyo, mahal kita. Yun lang. Personal kong desisyon ito. Wala itong kinalaman sa iba. Handa na ang kontrata. Sa meeting room na lang tayo mag-usap ng negosyo. CJ. Halos 10 taon kitang hinintay, ngayon. Hindi na kita palalayasin. Sa kasalukuyang sitwasyon ng merkado, maganda ang kalagayan natin pero ang layunin natin ay gawing abot kaya ang gamot na ito para sa mas marami. Kailangan nating pag-aralan habang tinitiyak ang bisa. Bawasan ang gastos, dapat tayo naiba sa ibang brand. Hindi tayo sasabay sa kanila. Ito ang paunang ideya ko. Kung may iba pa kayong mungkahi, sabihin niyo lang. Wala na. Lahat ng sinabi mo ay mahalaga. Susundin namin. Hindi lang makakabili ang ordinaryong tao. Tiyak pa ang kita natin. Ang galing mo, MS Wen. Ginoong Du, may iba ka pa bang mungkahi? Ginoong Du, Ah, wala, ikaw ang masusunod. bakit ako ang benepisyaryo sa kontratang ito? Ang kukunin ko lang ay ang narapat sa akin. Ikaw, Matagal tayong hindi nakita, itong kontrata. At ang kumpanyang ito sa pangalan mo, regalo ko sa iyo. pero, Walang pero. Hindi mo ba gustong matupad ang pangarap ni Wenning? Isipin mo na lang, tumulong din ako. Pirmahan mo na. Ang gabi na, hindi ka pa natutulog? wala akong magagawa, mahalagang yugto ng proyekto ngayon. Kailangang asikasuhin agad ang mga dokumentong ito. May mga bagay na pwedeng ipagpaliban muna. Bukod pa riyan, kailangan ng kumpanya na malusog na chairman. Hindi ba? CJ, Umuwi ka na, nagpaluto ako ng lugaw para sa iyo. Magpahinga ka. sabay na tayong umuwi. May meeting pa ako, mauna ka na. Ingatan mo rin ang sarili mo. Sige, tiyak kong gagawin ito. Pasok. Ginoong Du, magsisimula na ang auction. Handa na ang sasakyan. Ipapaalam ko ba kay Ginoong Wen? Huwag na pagod si Ayu. Kailangan niyang magpahinga. At saka, kakalabas lang niya. Sige. Ara na. Ang item na ito ay gawa ng sinaunang maestro. Ang natatanging disenyo at gawa nito ay kumakatawan sa sinaunang, matatag at wagas na pag-ibig. Ayon sa alamat, ito ay dating 4 na piraso na nagkakalat sa buong mundo. Napakahirap ipunin ang lahat. Malaki pa rin ang halaga ng kwintas na ito. Ang panimulang presyo ay 500,000. Ang minimum na tawad kada beses ay 100,000. Ano sa tingin mo sa kwintas na ito? Sa tingin ko, bagay na bagay kay iyo. Kaya, kahit ilan ang tumawad, 1,000,000. 1.2 milyon, isang beses. 1.5 milyon. G. Du, ang set ng alahas na hinahanap mo na mahigit 10 taon. Sa wakas ay makukumpleto na. Tumawad ka na. 5 milyon. May tatawad pa ba? taas. 6 milyon. 30 milyon. GJ. Tataas pa ba? Huwag na. Hindi na. Hindi na, wala rin naman tayong buong 4 na piraso. Pareho lang yun kung ibang regalo ang ibibigay natin sa kanya. 30 milyon, 2 beses. Binabati kita, G. Du, sa pagkapanalo ng kwintas na ito. Du, binabati kita. Ikaw. Nasaan si Iyo? Saan siya pumunta?
Nasaan siya? Sino ka? Ako si Jay. Ikaw pala yung taong noong araw, dahil sa 20,000 piso, ay kinamatay ng kapatid ng kasintahan. At pinilitan nitong umalis? Salot ka. Ano ba ang ginagawa ninyo? Paano napagsasalita sa harap ko ang ganitong basura? Pesensya na. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pakiusog nga. Nakakahang ka sa daan ni G. GJ. Iyo, kahit hindi niya sabihin, kahit saan ka magtago. Hahanapin kita. Ito yung lugaw kagabi, di ba? Nag-overtime ka na naman buong gabi? Bakit hindi mo inaalagaan ang sarili mo? Okay lang, ako. Ngayon, handa na ang espesyal na gamot. Ang pagpili ng mga katuwang na negosyo. Hayaan mo na lang ang mga tao sa ibaba ang gumawa nito. Huwag mong gawin ang lahat ng bagay ng mag-isa. At saka, sa tingin ko, hindi rin gusto makita ni Aning na napapagod ka ng ganyan. Esan, Maganda ang panahon ngayon at wala namang ginagawa. Bakit hindi natin bisitahin si Aning? Matagal ka nang nakabalik, pero hindi mo pa siya napupuntahan. sige, salamat. Ara na. Ayos ka lang ba? Fuzhaw, pwede mo ba akong dalhin sa ospital para magpatingin? Sobrang sama talaga ng pakiramdam ko. Uminom ka na lang ng gamot, hindi na kailangan pumunta sa ospital. Sasayang lang ng oras sa trabaho. Pero isang linggo na akong tuloy-tuloy. Na 1 o 2 oras lang ang tulog, pahinga muna ako, pwede ba? Nakakasagabal ka. May inuman ako mamaya, ikaw na lang ang pumunta. Huwag mong sayangin ang trabaho. Pitong taon na akong kasama ni Ji Fuzhaw. Bihira niya akong alagaan ng tulad ng pag-aalaga sa akin ni Buwan. Nga, kung talagang mahalaga ako sa kanya, paano siya madaling? Nauto. Pero ngayon, parang nakahanap na ako. Ng taong tunay na nagmamalasakit sa akin. Gumagaan na ba ang pakiramdam mo? Esan, Huwag kang gagalaw muna, malapit na. Ang libingan ni Aning, ako na ang magbuhat sa iyo. Esan. Aning. Nandito na ako. Huwag kang malungkot. Kung malaman ni Aning na natupad mo na ang iyong pangarap at pangako noon, matutuwa rin siya para sa iyo. Matutuwa si Aning para sa akin. Dahil sa wakas ay nakahanap ako ng taong mapagkakatiwalaan niya na mag-aalaga sa akin. Ayu, ano ang sinabi mo? Sabi ko, sa wakas ay nakahanap ako ng taong makakasama ko sa buhay. Aning, huwag kang mag-alala. Magiging masaya ako sa buhay at sa madaling panahon. Ay ganap nang mapapalaganap ang espesyal na gamot, ang iyong pangarap. Ay matutupad na rin. Aning, huwag kang mag-alala, ang mga bagay na ito. Tutulungan kong gawin. Tara na, kailangan na nating bumalik at maghanda para sa paglulunsad ng espesyal na gamot. Esan. Jiwen, ano ang layunin mo sa pagtatatag ng Yuning? Ang kapatid ko, pasyente siya. Ang pinakamalaking pangarap niya ay makapag-develop ng gamot na kayang bilhin ng lahat pag gumaling na siya. Sayang lang, hindi siya umabot sa araw na iyon. Pasensya na, Wen. Sa tingin mo, alin ang mas mahalaga, pag-ibig o karera? Siyempre, Ang kumpanya ay tinawag na Yuning, ibig sabihin ay bigyan ka ng kapayapaan. Kakasimula pa lang ng kumpanya, dapat unahin muna ang karera. dahil nakakasimula pa lang ng kumpanya. Kaya may oras akong magpahinga. At saka, nakita ko na ang tamang tao para sa akin. File, Wen, mag-retire ka na ba? hindi pa. Kasi nasa development pa ang bagong gamot. Kailangan ng mas maraming trabaho. Ang bagong gamot na nailabas ay napakamatagumpay na. Ano ang pagkakaiba ng bagong gamot? Samahan ninyo ako sa laboratorio para makita ninyo. Ipapaliwanag ko ng detalyado.
Du, ito ang natanggap ko. Imbitasyon sa business conference sa Hecheng. Lahat ng malalaki at maliliit na kumpanya sa Hecheng ay sasali. Ibig sabihin, pupunta din si Jifu Shao. AMM. Huwag mo na sabihin sa kanya. Ayokong magdalamhati ulit siya. Dahil sa nakaraan. Sige. Ano yung hindi ko dapat malaman? AMM. Halika. Wala, maliit na bagay lang. Tapos na ang pagpapakilala ng bagong produkto. Naipaliwanag ko na ang pangunahin, ang iba ay gawin na ng staff. Matagal na akong hindi nagluto. Ano ang gusto mong kainin mamaya? Kahit ano, basta ikaw ang magluto. Pero sigurado ka bang ayaw mong malaman? Pamilya tayo. Sasabihin mo sa akin kung gusto mong sabihin. At naniniwala ako na hindi mo sinasabi para hindi ako masaktan, tama ba? Salamat, AU. Pero hindi naman ito malaking bagay. Conference lang naman ito. Maraming company representatives ang sasali. Sa conference, di ba? Ayaw mong makita ko si Ji Fuzhou. Nasaktan ka niya noon. Ayokong maalala mo. Yung nakaraan at magdalamhati. Wala na yun sa isip ko. At wala naman akong kasalanan. Kaya hindi dapat ako mag-alala at magdalamhati, tama ba? Sige, maghanda ka. Sabay tayong pupunta. CJ, Du, dati nasa abroad ka. Akala ko wala ng koneksyon sa G-Family. Pero ngayong nakita tayo, may ilang mga lumang utang na dapat nang bayaran. Ipahayag na mula ngayon, ang pakikipagtulungan sa G-Clan ay pakikipag-away sa pamilya Du. Sige. Ayu, saan ka ba talaga pumunta? Bakit hindi ka pa bumabalik? 7 taon tayo. Hindi mo ba yun basta-basta lang mabibitawan? Boss Jai, may problema. Huwag kang magpanik, anong nangyari? Boss G, lahat ng mga kumpanyang kasosyo natin ngayon ay tumatanggi na sa pakikipagtulungan. Kung magpapatuloy ito, hindi na kakayanin ng cash flow natin at ang mga produkto natin ay mabubulok na lang sa warehouse. Ilang kasosyo lang yan, kung wala, humanap tayo ng bago. Sinubukan ko na, pero ngayon, maliit man o malaki, lahat ayaw makipagtulungan sa atin. Ano? Gawin mo ito, ayusin mo ang pagpupulong. Sa mga pinakamalaking negosyante sa Haicheng, sabihin mo ako ang nagrekomenda. Sige. Yung mga pinakamalaking kumpanya sa Haicheng, malamang hindi mo maayos yan. Sa sitwasyon ng G-Clan ngayon, sa buong Haicheng, ako lang ang makakatulong sa iyo. Pero, nakasalalay sa iyo. Kung kukunin mo ang pagkakataong ito. Ikaw lang. Sa sitwasyon ng G-Clan ngayon, sa buong Haicheng, ang makakatulong sa iyo ay ang Yuning Group lang. May isa akong matalik na kaibigan na nagtatrabaho sa Yuning. Kung pakakasalan mo ako, tutulungan ko siyang i-refer ka sa chairman ng Yuning. Sa ganun, malulutas ang krisis ng G-Clan. Ano sa tingin mo? Hindi kailangan. Kaya Wiwi, sa tingin mo ba nakakapagtiwala pa ako sa'yo? Hindi dahil sa'yo noon. Hindi sana umalis si Ayu. Sasabihin ko sa'yo kahit mabangkarot ang G-Clan. Ayaw kong magkaroon ng anumang koneksyon sa'yo. Umalis ka. Ayu, nakikita mo ba ito? Hindi na ako maniniwala sa mga intriga ng iba. Gaano pa katagal bago ka bumalik? Hindi mo ba hinahanap si Wenyu? Ano? Kung mawala ang G-Clan, tingnan natin kung paano mo siya hahanapin. Ano ang sinabi mo? Zhao, kapatid, ngayon ako lang ang makakatulong sa iyo. Tayo na lang, huwag mo na siyang isipin, sige na. Yeah, Weiwei, ito na ang huling pagkakataong maniniwala ko sa'yo. Pero ang kondisyon mo, hindi ko kayang tuparin. Babalaan kita. Kung may isa pang beses, siguradong agad akong aalis. Pawalisin ang pamilya Kiao sa Haicheng. Aba, akin na yan. Salamat. Ang ganda pala ng handaan ngayon. Mamaya na tayo magkita. Boss Wen, Boss Lu, magsisimula pa lang ang exchange. Pwedeng magpahinga muna sa lounge. Alaynan. Ayu.
Kuya Zhao, mali ang nakita mo. Ang mga dumalo sa exchange ngayon, mayaman o kilala. At doon ang daan papunta sa Yailongge. Si Wenyu, isang hamak lang, karapat-dapat ba? Nabaliw ka na sa pag-isip kay Wenyu sa loob ng 3 taon. Kaya kahit sino, para sa'yo, siya. Magising kang nga. Malinaw ang isip ko. Di ko makakalimutan ang itsura niya. At kung nandito ako, siguradong pupunta siya. Hindi tulad mo, parang parasite, nakakadiri. Tikman mo tong alak, ang sarap. Sana magtagumpay ang ating pakikipagtulungan tungkol sa mga proyektong ito. Kumusta, Boss Jiang? AMM. Alam mo naman, ang G Group. Nasira ang supply chain. Baka interesado ka. Ganito. Dagdagan ko ng 5% ang tubo. Para sa'yo. Chia Oji, kaakit-akit ang alok mo. Pero sa kalagayan mo ngayon, hihe. Hindi kami makikialam. Ano ibig mong sabihin, Boss Jiang? Sa negosyo, mahalaga ang mabuting pakikitungo. Tama. Nasagasaan mo ang dugro. Pinagbawalan nila ang pakikipagtulungan sa'yo. Maliit lang kami, di namin kayang sumalunga. Du Group. Wala akong hidwaan sa Du Group. Bakit pinapayagang magsalita ang ganyang basura sa hap ko? Noong huling pagkikita, gano'n ang ugali ni Boss Du. May malaking pagkakamali. Kailangan kong magpaliwanag agad. Dumating ang chairman ng Yuning Group. Ayu. Ayu. Ayu, sa wakas bumalik ka. Alam mo ba, hinahanap kita sa loob ng 3 taon. Kumusta ka? Magsama ulit tayo, pwede ba? Boss G, maging disente ka. Wenyu, kahit bumalik ka, baka hindi ka nagtagumpay sa ibang bansa. Bumalik ka para manloko at kumita ng pera. Tumahimik ka nga. Ayu, alam ko na ang pagkakamali ko. Patawarin mo na ako, pwede ba? Kuya Zhao, siya ngayon. Sinasadya lang niyang magpanggap na ganyan para mapaniwala kang may kasalanan ka. At patuloy na manguha ng kera. Huwag kang magpaloko sa kanya. Kung lalapastanganin mo pa si Ayu, mag-ingat ka sa akin. Ayu, tingnan mo, hindi na ako nakikinig sa kanya, ako. Jifu Zhao, siya lang naman ay isang maliit na magandang ginto ang puso. Akala mo ba pagkalugi ng G-Group? Mananatili pa rin siya sa tabi mo. Sa oras na yon, siguradong siya ang pinakamabilis tumakbo. Ayu, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan, lahat ay kasalanan ko. Bigyan mo ako ng pagkakataon, magbalikan tayo. Tulad ng dati, pwede ba? Lumayo ka nga sa akin. Ayaw mo hindi pa kawanan ko. Ano? Boyfriend? Ayu, alam mo ba? 3 taon. Hinahanap kita ng buong 3 taon, alam mo ba kung paano? Ang buhay ko sa loob ng 3 taong iyon. Hindi pa tayo naghihiwalay, paano ka nakahanap ng boyfriend? Alam ko na, Ayu, galit ka pa rin sa nangyari noon. Tama ba? Kaya gumawa ka ng ganyang dahilan para lokohin ako. Sino ito? Hindi ba ito si Boss G? Humingi ako ng tawad sa'yo, aminin ko ang pagkakamali ko, magbalikan tayo. Tulad ng dati, pwede ba? Sa pagitan natin, matagal nang tapos. Huwag mo na akong guluhin sa hinaharap at ako rin ay magpakailanman. Hindi ka patatawarin. Ayu, alam kong mali ang ginawa ko noon. Sa hinaharap ay tiyak na dahan-dahan kong babayaran ito sa'yo. Maaari akong malili kay Aning sa pag-alala sa'yo. At kung nandito pa si Aning, tiyak na gusto rin niyang maging maayos ang buhay mo. Huwag kang malis, pwede ba? Simulat sa pool, sa paningin mo, isa akong babaeng pera lang ang habol. Wala ka, hindi na ako mabubuhay, tama ba? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Iyon nga ang ibig mong sabihin. May boyfriend na ako. Lumayo ka nga sa akin. Talagang wala akong ganoong intensyon, Ayu. Na pala. Tingnan mo, ito ang kwintas na espesyal kong pinili para sa'yo. Kuya Zhao, ang kwintas na ito ay nagkakahalaga ng 200,000. Siya lang naman ay isang hamak na tao. Paano mo siya mabibigyan na ganito kamahal na regalo? Ilang beses ko pa bang sasabihin? Bago ka maniwala na pera mo lang ang habol niya. Hiao Weiwei, bantayan mo ang iyong pananalita. Huwag mo akong pilitin na gawa ng masama ang pamilya mo. Ayu, tingnan mo, gusto mo ba? Zhao Jie, nakita mo na siya ay isang sakim na babae. Huwag kang magpaloko sa kanya. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang totoo niyang pagkatao. Guard. Ito ang taong ito. Wala siyang imbitasyon. Gusto kong
Ipaalis ninyo siya ngayon. Miss, sumama ka sa amin. Paalisin ako. Sigurado ba kayo? Miss, pakita ang iyong imbitasyon. Kasama ako ng iba. Wala akong imbitasyon. Alam ko na nangugulo ka lang dito. Zhao Jie, nakita mo na siya. Ngayon lang siya pumunta para mangakit ng mayaman. Ang galing mong magsalita, parang ikaw ang may karanasan. Uta, hinamak mo ako. Zhao Jie, tingnan mo siya. Tama ang sinabi ko. Galit na galit na. Sige, sabi mo kasama ka ng iba. Sabihin mo nga, sino ang kasama mo? Sino sa mga nandito ang makakapagpatunay para sa iyo? Kung walang makakapagpatunay para sa iyo dito, guard, paalisin ninyo siya. Lahat ng nandito ngayon ay mga kilalang tao. Kung may isang kahiyahiyang tao na mananatili dito, hindi ba kayo natatakot na magalit sila? Bilis, paalisin ninyo siya. Naniniwala ba kayo na kapag pinaalis ninyo ako ngayon, mamaya ay kusang loob ninyo akong isasama ulit? Ha, ikaw lang. CJ, gusto kong makita. Kung kailangan ko bang isama ka ulit. Alisin. Sino ang mangahas na humawak? Hindi ko inaasahan na dumalo din si President Du sa exchange na ito. Pero, dumating na ba ang misteryosong Chairman Yuning? Sumisikat na ang Yuning ngayon. Sabi nila, para makipag-ugnayan sa kanya, si President Du at siya ay malapit na magkaibigan. Sabi nila, magkasama silang dating. President Du, hindi ko alam kung saan ako. Ayos lang ba? Sabi ko na, may mga taong pumupunta lang para mangakit ng lalaki. Zhao Jish, ngayon. Nakahana siya ng mas mayaman kaysa sa iyo. Tinaboy ka na niya. Akala mo, lahat ay katulad ko na mabait sa iyo. Bitawan mo ako. Jifu Zhao, may sira ka ba? Ayu. Pinoprotektahan kita, bakit siya ang pinapanigan mo? Ano ang relasyon niyo? Sabi ko na nga ba eh. Boyfriend ko siya. Boyfriend. Ayu, ang tagal na ng relasyon natin. Ang tagal kong naghanap sa'yo, tapos sasabihin mong boyfriend mo siya. Eh ako, ano ang lugar ko sa puso mo? May sarili na akong bagong buhay at saka, matagal na kitang hindi mahal. Ayu, nagtutulungan kayong manloko sa akin, di ba? Tama. Hindi na kita mahal. Nang maging tayo, marami akong nawala. Kung talagang gusto mong maging maayos ako, lumayo ka sa akin. Huwag mo na akong gambalain. Hindi, Ayu. Ako lang ang makakapagbigay sa'yo ng kaligayahan. Ang tagal na ng relasyon natin, paano mo nagawa? Naisuko ng ganun kadali. Okay ka lang ba? G, narinig ko na ang tungkol sa inyo ni Ayu. Pero girlfriend ko na ngayon si Ayu. Kapag lumapit ka pa sa kanya, huwag kang magalit kung hindi kita palalampasin. Hindi ka naman, ginawang ako ang buhay. Na makipagtulungan sa J-Group, yun ba ang pagpapalampas sa akin? Ayu, maniwala ka sa akin. Ako lang ang tunay na nagmamahal sa'yo. Hindi ako tulad niyang plastic. Gusto lang niyang mabangkarote ang J-Group. Ang layunin niya, hindi kita makita. Ganyan din ang ginawa ni Kiao Weiwei noon. Sinisiraan niya ang relasyon natin. Pinili ko siya, kaya maniniwala ako sa kanya. Umalis ka na. Huwag mo na akong istorbohin. Zhao, ngayon nakilala mo na siya. Di ba? May bago na siyang sugar daddy, kaya itinapon ka na. Alam ko na, Ayu. Galit ka siguro. Kasi kasama ko siya, di ba? Ayusin ko na siya ngayon. Gagawin ko ang lahat para mawala ang Kiao family sa Haicheng. Guardia! Wala siyang imbitasyon, palayasin niyo siya. Jifu Zhao, ginaganito mo ako. Ayaw mo bang makita? Si Chairman Yuning, gusto mong panurin lang na mabangkarot ang G-Group. Ang dahilan ko sa paghahanap kay Chairman Yuning ay para mahanap si Ayu. Pero ngayon, nakita ko na si Ayu. Mabangkarot man ang kumpanya. Wala akong pakialam. Ayu, tingnan mo, hindi na ako nauto niya. Huwag ka rin mauto ng iba. Magkasama na lang tayo. Sige na. Hindi ako nauto ng iba. Ayu, huwag kang magpaloko sa kanya. Inaatake niya ang G-Group, sinusiraan niya tayo. Hindi dahil dito, hindi talaga ako magkakaroon ng pagkakataon na makilala si Chairperson Yuning, lalong hindi kami magkakaroon ng koneksyon. May koneksyon ba kayo ni Kiao Weiwei? Wala kaming pakialam. Hindi mo ba alam? Ayu. Ay si Chairperson Yuning? Ano? Bitawan mo ako. Wenyu, magsinungaling ka man, mag-isip ka muna. Ikaw pa, Chairperson Yuning. Kung ikaw ang Chairperson Yuning, ako, ang nanay ng Chairperson Yuning. Totoo. Si Ayu ang Chairperson Yuning. Walang duda. Hindi.
Impossible. Siguradong siya. May ginawa siyang paraan. Ikaw ang nagsisinungaling para sa kanya. Ganoon nga. Dalhin na siya. Tara. Bilis, bilis. Ayu, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ikaw pala ang chairperson yun eh. Alam mo ba, kung gaano katagal kitang hinanap sa libo-libong araw na ito, gaano kita kamiss, gaano ako naalala? Bakit mo? Tinutulungan ng isang estranghero para pabagsakin ang G Group. Sabi niya, laging mo pinipigilan ang G-Group. Totoo ba ito? Alam ko, may mga bagay na hindi mo kayang gawin. Aya ang paghihiganti para kay Aning, ako na ang bahala. Ayu, nakita mo? Inamin niya. Huwag siyang tao. Tara, huwag ka nang magpaloko sa kanya. Sasamahan kita. Kasama ko ang boyfriend ko. Bakit ako sasama sa'yo? Sino ka ba? Ayu, ako ang boyfriend mo. Nakalimutan mo na ba? Napag-usapan natin noon, magsasama tayo ng maayos. Magkakasama tayo hanggang patanda. Ito ang pangako natin. Nakalimutan na ba? Lumipas na ang pangakong iyon. Ngayon, hindi na kita mahal. Hindi ako naniniwala. Ang mga sumpa natin noon, ang mga masasayang alaala. Ayu, tinan mo ang mga mata ko. Sabihin mo sa akin, hindi mo ako minahal. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Totoo, hindi na kita mahal. Hindi pwede. Ayu, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, okay? Sinusumpa ko. Hindi na kita tratuhin gaya ng dati, okay? Ayu, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sinasaktan mo si Ayu noon. Ngayon may mukha ka pang humingi ng pagkakataon. Pakiusap, Ayu, bigyan mo ako ng pagkakataon. Sa sitwasyong ito, kahit bigyan ka ni Ayu ng pagkakataon, hindi ko hayaang lumapit ka sa kanya kahit kalahating hakbang. Ang pagitan namin ni Ayu, anong kinalaman mo? Ito ay pagitan namin dalawa. Sino ka para mag-isip ng ganyan? Sino ako? Malalaman mo rin mamaya. Ayu, pakakasalan mo ba ako? Gusto ko. CG, Do at GNG, when? Talagang bagay na bagay. Mas mabuti ito kaysa sa mga lalaking hindi marunong magpahalaga. 100 beses na mas mahusay. Halikan. Ayu, paano mo nagawang halikan ng iba sa harap ko? At ikaw, huwag mong isipin na si Ayu ay mahilig sa pera. Hindi siya magaganyak ng kwintas na ito, 30 milyon, na maaakit sa'yo. 30 milyon. Masyadong mahalaga ito, hindi ko ito maaaring tanggapin. Alam ko na, kahit mayroon kang buong set ng singsing at kwintas. Hindi siya maaakit sa'yo, di ba? Hindi pwede. Hindi ko ito matatanggap. Ayu, ang mga karaniwang bagay na ito ay walang halaga kumpara sa iyo. Sa palitan ngayon, una kaming alis. Sa ibang araw, anyayahan namin kayong lahat sa aming kasal. Ara na. Ayu, Ang kayang ibigay niya sa'yo, kaya ko ring ibigay. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, okay? Hindi, dapat may paraan pa. Kailangan kong bawiin si Ayu. tumigil ka, hindi ka papapasukin. Hayaan mo muna akong pumasok. Alam mo ba kung sino ako? Hindi pa pangulo ng G Corporation. Sinabi ng aming chairman, ang aso at ikaw ay hindi pa papasukin. Ikaw. Ayu. Lumabas ka, Ayu. Lumayo ka, huwag kang mag-ingay dito. Mag-ingat ka, baka hindi kita tratuhin na maayos. Tiyak na galit pa si Ayu, kailangan kong ipakita sa kanya. Ang aking katapatan para siya ay magbago ng isip. GG, hindi na babalik si GNG. When, umalis na tayo. Umalis ka. Si Ayu ang pinakamalambing sa akin. Noong may lagnat o sipon ako noon. Kanina pa siya nag-aalala ngayon. Tingnan mo akong nababasa sa ulan. Siguradong bababa siya. Boss J. Nakikita mo ba? Dumating na si Ayu. Ganyan kakatapat si Boss G. Hindi ka ba talaga bababa para makita siya? Hindi na kailangan. Ano man ang mangyari sa kanya, wala na itong kinalaman sa akin. At saka, sino ba ang nagtutulak ng sarili niyang kasintahan palayo?
Nga, hindi natin dapat payagan ang mga taong walang pakialam dito na makagambala sa atin. Kasi ngayon, ikaw lang ang nasa aking paningin. Mahal, uminom ka na ng gamot. Ayu, pinuntahan mo na ako. Ayu, huwag kang umalis, Ayu. Ayu, Boss Jay, gising ka na. dinalba ba ako ng gamot ni Ayu? Alam ko namang nagmamalasakit siya sa akin, naawa siya sa kalagayan ko. Nasaan siya? Masyado ba siyang abala at umuwi muna? Sabihin mo nga nasaan siya. Boss Jay, hindi pumunta si Miss Wen dito. Impossible. Malinaw kong naalala na bumaba siya para makita ako. Siya ang naghatid sa akin sa ospital at pinainom ako ng gamot. Boss Jay, ako ang nagpainom sa iyo ng gamot, at ako rin ang naghatid sa iyo dito sa ospital. Si Miss Wen, simula umpisa hanggang ngayon, hindi siya kailanman nagpakita dito. Boss Jay, ito ang ipinapadala ni Miss Wen, na ibigay ko sa iyo, Boss G. Ikinasal na si Ayu, talaga bang itinakwil na niya ako? Hindi pwede sa mundong ito. Ako lang ang makapagbibigay ng kaligayahan kay Ayu. Hindi ako pwedeng sumuko lang ng ganito, may paraan pa siguro. Para makuha ko pabalik si Ayu. Anong ginagawa mo dito? Ayu. Sa tingin ko, baka may ilang hindi pagkakaintindihan sa pagitan natin. Kaya pumunta ako ngayon dito para linisin ang hindi pagkakaintindihan. Ito lahat ay inihan ako para sa'yo. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Kung para batiin mo ako, tinatanggap kita dito. Pero kung hindi, pakialisan ka na dito. Siyempre para batiin ka. Pero ang mundong ito, ako lang, ang makakapagbigay sa'yo ng kaligayahan. Pakakasalan mo ba ako? Lanan. Sino ba? Ayaw ko. Ayu, ikaw. Huwag ka nang magsalita pa. Anong saysay ng mga sinasabi mo ngayon? Siyempre meron 7 taon nating pagsasama. Ang mga ito dapat ay para sa atin. Dapat tayo ang magpapakasal. At sinabi ko sa'yo, babawi ako sa'yo. Bakit ganyan kakatigas ang ulo? Babawi. Anong ibabawi mo? Mabubuhay mo ba si Aning? Kung kaya mo, sasagot agad ako sa proposal mo. Pero hindi mo kaya. Nakipag-engage na ako. Huwag mo na akong guluhin. Ayu. Ako. Ilabas ang lalaki, Sige, Alice. Bitawan mo ako. Jifuzao, sinira mo ang pamilya Kiao. Nawalan ng lugar sa Haicheng, ngayon nangyari din sa iyo. Ayu. Ginoong Du, payag ka bang pakasalan ang magandang babaeng ito? Sa hirap at ginhawa, mahalin at alagaan siya. Hanggang sa wakas ng buhay. Payag ako. Binibining Wen, payag ka bang pakasalan ang gwapong ginoong ito? Sa mababa o mataas na estado, maging tapat sa kanya. Ayu, huwag, Ayu. Ako. Ginoong Du, ngayon, maari mong halikan. Ang magandang bagong kasal mo, halik. Sige. Ika ang may kasalanan. Malapit ko nang makuha si Jifuzao. Bakit ka bumalik? Dahil sa iyo kaya ako naging ganito. Ikaw ang may kasalanan nito. Bakit ikaw masaya? Ako naman nasa kalye.
Ayu, ingat. Fuzhao, kamusta ka? Hulihin siya, dalhin agad sa presinto. Ayu, ikaw ngayon. Kaya mo bang patawarin ako? Pinatawad na kita. Bilis, tawagin ang doktor. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ito. Sino ang kamag-anak ng pasyente? Ako, Dok. Kumusta na ang kalagayan niya? Ang pasyente sa loob, talagang malala. Wala rin kaming ganap na katiyakan. Kakagising lang niya. Pumasok ka na at tingnan mo. Dok, saan po magbabayad? Sumunod ka sa akin. Ayu, ikaw. Nandito ka na. Bakit mo pa ginawa yun? Eh wala na tayong anumang relasyon. Hindi ako baliw. Dahil ikaw ang pinakamahalaga kong kayamanan. Hindi ko hahayaang masaktan ka. Ayu. Mumiti ka. Naalala ko. Pinakamaganda ka kapag mumingiti. Kaso lang, ang tagal-tagal na. Ring. Hindi mo na ako pinangityan. Masakit ba? Hindi. Ikaw ang aking pampawala ng sakit. Basta't nandito ka. Wala na akong kinakatakutan. Ayu. Sabihin mo, may pag-asa pa bang magsimula ulit tayo? May kasunduan na ako. Pero sa kalagayan niya ngayon, kung tatanggihan siya, ang bagay na ito, pagaling muna ang sugat mo, saka na lang natin pag-usapan. Ayu. Nagbigay ka na ng pagkakataon sa akin. Huwag kang mag-alala, ako. Doktor, Huwag kang mag-alala, walang mangyayaring masama. Siguro, ipagpaliban muna natin ang kasal natin. Siya naman ang nagligtas sa iyo. Sa tingin ko, ayos lang. Wala na akong kinalaman sa kanya. Binisita ko siya, dahil lang sa pagligtas niya sa akin. Ayokong maantala ang mga plano natin dahil sa ibang tao. stable na ang pasyente, ililipat sa kwarto para maobserbahan ng ilang araw. Kung walang problema, pwede nang umuwi. May ipinatawag na kaming mag-aalaga sa kanya. Sage, Umalis na tayo. Salamat, Ayu, kung hindi dahil sa pangako mo noon. Nabibigyan mo ako ng pagkakataon. Baka hindi ko talaga nakayanan ang operasyon na yon. Mahal kita pag gumaling ka na. Magpakasal na tayo, okay?
G, gising ka na. Kailangan mong uminom ng gamot. Nasaan si Ayu? Bakit hindi dumating si Ayu? Alisin mo iyan. Hindi ako inom ng gamot kung wala si Ayu. Wen, siya. Anong nangyari sa kanya? Si Wen, abala sa paghahanda ng kasal niya kay G. G, pasensya na sa pagiging direkta ko. Pero sumuko ka na. Hindi na babalik si Wen. Impossible. Nangako si Ayu sa akin. Nabibigyan niya ako ng pagkakataon. Hindi siya magpapakasal sa iba. Impossible. Nagsisinungaling ka lang sa akin, di ba? Nagsisinungaling ka lang. Jai. Gusto ko siyang makita. G. Umalis ka. Walang kwentang tauhan. Makikita ko siya ngayon din. Walang makakapigil sa akin. G. Hindi kailanman nagsinungaling sa akin si Ayu. Kung nangako siyang bibigyan ako ng pagkakataon, gagawin niya yon. Kahit gumapang pa ako, pupuntahan ko siya. Doktor. Ang pasyenteng ito, nahulog pagkatapos ng operasyon. Bumuka ang sugat. Tawagan agad ang pamilya. Dalhin sa emergency room agad, ipaalam sa pamilya. Mga panauhin, sa masayang gabing ito, bigyan natin ng pinakamainit na palakpakan ang bagong kasal. Mainit na pagpasok. Ipaalam sa pamilya, kunin ang mga ari-arian. Ngayon, palitan natin ng singsal ang dalawang bagong kasal. Sige, ngayon magbigayan ng isang mainit at punong-puno ng pagmamahal na yaka. Puntayin natin ang litrato.